I'm Rex Mendoza of Ramper Financials. This video is going to be very different. I will sound a bit opportunistic. And I'm going to be talking about one thing that many of you have asked me about, and that is a REIT. A REIT is a real estate investment trust that we just launched last week. Opo, last week lang kaka-IPO. Okay? From an NAV of 34 billion, inoffer po ng Ayala Land at 20% discount to NAV at 27 pesos. Pero after 2 trading days, nahulog po 24.10 na lang. Bumaba pa ng 23.85. Again, ang dami pong nagtatanong sa akin, okay pa ba itong A-REIT? Or tama bang nag-invest ako sa A-REIT? That's the reason why I'm here. I'd want to come up with a bit of clarifications. Pero, disclosure lang po. Number one, as many of you know, I am an independent director of Ayala Land. Siyempre po, I am not here to sell any security. I am not here to promote. I'm here to clarify and enlighten. Kasi alam nyo, ang dami ko napanood na video about A-REIT. Yun nga lang, yung mga video na panood ko, some are very detailed and some are very good. Yung pong kaibigan ko, siyempre, of course, Marvin Hermo, klarong-klaro. Diba? Pati po yung Call Financials, ang ganda ng kanilang discussion. Hindi ko po kilala sila, pero I think sikat na sikat sila ngayon. They also had a very good discussion on A-REIT, Investagrams. No? Pinanood ko din po yun. But as a third party, I'm a member of the board of Ayala Land, but I'm not privy to A-REIT activities except for board approvals at the ALI level. Pero alam nyo, inaral ko din yung prospectus, inaral ko yung offering, and I cannot help as an investment advisor to provide and shed a bit of light to enlighten you about A-REIT. Ito na ngayon, bumagsak. Paano na? Ito ba ay opportunity? Or ito ba ay kailangan na nating iwaksi at iwasan at tanggalin sa ating investment portfolio? I have to be very clear. There is no one best investment for everyone. Lagi pong kailangan bumabagay sa ating goals, bumabagay sa ating risk appetite, at very important, bumabagay sa ating portfolio. I think that is where things are coming from. Alam niyo po, pag ang isang instrumento, okay, pinag-isipan, if it's thought out to serve a purpose that it can never meet, obviously, there would be frustration, there would be disappointment, and people would dump it. Ito po ang issue na napansin ko sa A-REIT. Karamihan po ng napanood kong mga video, karamihan po ng nakakausap kong mga tao, abay ang tingin sa A-REIT, parang IPO na pwedeng tumama sa ceiling. Yung pwedeng lumipad ng 50% for 2 or 3 days. Nakita na natin po yan in recent IPOs, hindi ho ba? Yung ba dapat ang maging result ng A-REIT? Alam niyo po, tatapatin ko kayo, it is very important that we understand why this is a very important premise and a real misconception. Alam niyo po, kaya lumilipad ang ibang IPO. There are certain things that can be very speculative about it. Okay? Number one, yung istorya po ng growth or potential growth. Yung iba naman po, nagsasabing, meron yan future na merger with this company or yan ay magkakaroon ng proyekto na sisipa ang value. Hindi po yun alam at syerto sa IPO stage. Kaya po ang mga tao nag-i-speculate, baka may magandang mangyari. Ganun ba po ang A-REIT? Mukhang hindi yata bagay. Bakit? Wala nang anything to speculate about. Kasi ang A-REIT po, actually, declared lahat. Very clear, more or less. Ang NAV, ang dividend distribution, nakalatag na sa kanilang prospectus. So ano pa pong speculation ang mangyayari? Ang usapan, bagay ba ito para sa iyo? Bagay ba ito sa portfolio mo? So, for a trader who's expecting volatility that they can take advantage of, para yatang mahirap asahan ng A-REIT. But for long-term investors who are looking for dependable, stable, and sustainable cash flows, pero meron din namang tinatawag na inflation hedge, then A-REIT would have been perfect. Yun po ang binabagayang investor
ng instrumentong ito. So, pag ang trader na nag-expect na sisipa during the first few days ang bumili ng A-REIT, obviously po, syempre kailangan niyang ibenta yan dahil hindi niyan magagawa yung gusto niyang mangyari. Pero para dun sa mga nag-invest, dahil alam nila, kikita sila ng ganitong X amount per year, abay, kahit naman bumaba ang presyo niyan, nandun pa rin at preserve pa rin yung dividend values na yon. Ang hinahanap po natin are people who want to be property investors. Pero may mga problema. Number one, walang ganong kalaking puhunan. Aba, syempre po, gusto nating makabili ng opisina, makabili ng kondo na gusto nating iparenta. Pero ganong kamahal po yun? 5 million, 3 million. Kung wala naman tayong ganon, di hindi tayo makakatupad ng ating pangarap maging property investor. Pangalawa, mga taong ayaw sumakit ang ulo dahil alam nyo may sakit ng ulo ang business ng real estate. Hahanap kayo ng uupa, i-maintain nyo yung property, babayad kayo ng amilyar, ng taxes. Kung gusto mo, earnings na secure, na wala itong ganitong sakit ng ulo, aba, ang Real Estate Investment Trust, magandang oportunidad para sa iyo. Pangatlo, marami pong gustong mag-invest sa property. Hindi naman nakakasigurado na kaya nilang itenga ng ganong katagal ang kanilang kapital. Ang maganda po sa A-REIT, pag ayaw mo na, pwede mong ibenta kagad. Kung bumili tayo ng kondo or opisina, di ba ho, it will take a little time for us to be able to sell that. Paano kung kailangan natin ng pera? So, for people who want the benefits of property investing without the downside kasi ayaw nila ng sakit ng ulo, ayaw nilang matali ang kanilang kapital, at wala naman sila ganung kalaking kapital, ang Real Estate Investment Trust po, perfect for them. But on top of that, itong ating mga property investors or would-be property investors, nag-aalangan din. Kasi di ba may problema eh. Ngayon ba ako mag-i-invest sa property? Sabi, may COVID. Baka delikado. Pangalawa, ito ba tama na cash flow? Tama na ba itong dividendong to? Parang mababa. Ito po yung dalawang tanong kung bakit people can be kind of misplaced or misdirected or have misconceptions about A-REIT. And that's the reason why we'd like to be able to clarify it and why it is an opportunity. Di ba? Ang lagi kong sinasabi pag marami sa inyo nagtatanong sa akin, ang Real Estate Investment Trust parang mutual fund ng property investments. Ayan, alam niyo naman po, yan ang expertise natin, mutual funds, di ba? Pero ang mutual funds nag-i-invest sa stocks and bonds. Ang REIT po, ang A-REIT, nag-i-invest sa property investment. Meron bang pagkakaiba? Opo, at that difference is major. Kasi ang isang fund manager na nag-launch ng mutual fund, kakalap siya ng pera galing sa kapital ng mga shareholders at gagawa siya ng portfolio. That portfolio will be best in generating the income and the overall risk proposition that shareholders want. Di ba? Pero wala po siyang kinalaman dun sa mga kumpanyang yon. Gagawa siya ng portfolio na ayon sa objective ng fund. Ang REIT po, or ang A-REIT, kakaiba. Kasi ang A-REIT is going to take care of fund management, property management, at kahit papano po ito crucial, business management. I want to be able to clarify this for many kasi ito po hindi masyadong napag-uusapan. Negosyo po ang real estate. Ang expertise ng pagpaparenta, pag-maintain, yan po importante in the long-term viability of property business. At importante po, di ba sinasabi natin, Ayala Land ang partner mo sa A-REIT. Sino ba si Ayala Land? The number one most respected brand of real estate in this country. Siya ang partner mo. O di ba? Siya ang maraming kaalaman at pinakamagaling sa negosyong ito. Can you just imagine, I tell a lot of people, pinahiram ng Ayala Land ang kanilang pangalan sa A-REIT. Nakataya po yan. Sa tingin nyo,
papabayaan nila yan? Pangalawa, ang Ayala Land po, 51% ang pagmimay-ari sa AREIT. In fact, they can even push this to 67%. So, kung daw kayo at 51%, pwede nilang taasan. So, kung marami sa kanilang partners sa merkado ang hindi na interesado, sila ang kukuha niyan at sila na lang ang magpapatakbo. Napakaswerte po ng shareholders ng AREIT kasi ang partner nila dalubhasa at magaling sa negosyong ito. So, tingnan natin, in terms of management, ano ba talaga ang situation? Kasi ang negative kanina, di ba? COVID-19. Ano bang nilagay ni Ayala Land sa AREIT na ito? Puro po offices. Puro opisina, karamihan BPO. If you're going to be looking at the real estate situation in this country today, I think all of you know, offices would be the silver lining. Ang pinakamalaking tinamaan po mga mall. Kasi wala tayo sa mga mall. Hindi tayo makapasok sa mga mall dahil umiiwas tayo sa isa't isa. Hindi ba? Pero mga opisina po, tuloy ang operation. Mga opisinang ito, 3 building na sinabi nila at dadagdagan nila ng pang-4. 3 building, lahat nasa Makati, lahat nasa heart ng Central Business District. Isa po, nasa Cebu. So, in terms of positioning and quality, mabigat din po. But, ito yung driver na sinasabi natin. Halos lahat opisina. Only a small percentage is retail at yung retail na yon, sinaserve lang ang mga opisina. Ang parokyano nun, ang empleyado ng opisina. Namimiligro, 100% po ang occupancy nung 2 building, 98% yung occupancy nung pangatlo. And if they're going to be able to take on Cebu, almost 100% po ang occupancy nung 4. So, abado pa kayo. Paano yun kung biglang mag-terminate? Sabi ko nga po, napakaganda na ali ang partner mo eh. Alam na nilang patakbuhin yan. Ilang dekada na silang nagpapatakbo nito. Hindi ba? Nagulat nga po ako, sineshare nila sa ibang tao ang negosyo eh. So, if anyone pre-terminates, meron po yung penalty. The penalty is enough for Ali to find a new tenant for the AREIT. Enough po yan for a few months for Ali to be able to find a replacement tenant. Pero kailan ba ang substantial na renewal na papasok? Tinignan ko po, 2022 pa. Sa tingin nyo, sa 2022, may COVID pa? Baka po medyo matagal na masyado yon. Pero alam nyo, ito hindi ko masyadong narinig sa lahat ng diskusyon about AREIT. Yung tinatawag na whale. Ito po, measure ng lahat ng real estate investment trust sa buong mundo. Ano yung measure ng whale na very important? Hindi po balyena, whale. W-A-L-E, weighted average lease expiry. Kailan po mag-i-expire ang mga kontrata nila sa kanilang mga nangungupahan? Alam niyo kung ilan pa? 5.8 plus years. Sabihin na lang natin 5 taon. So 5 taon pa, magsisipag-renew ang kanilang mga nangungupahan. Which means, in 5 years, palagay nyo, pinag-uusapan pa natin ang COVID. O di ba? Parang dito, nagbago na ang ating pananaw. Mas medyo may kumpiyansa na tayo at malaki ang laban ng AREIT na ito despite COVID. And let me tell you, wala pong waiver of leases. Mula po Marso sa ECQ hanggang ngayon, MECQ uli. Wala pong winave sa mga leases ng opisina niyan. Hindi po kagaya ng mga mall, talagang naaawa tayo sa mga merchant. Kaya yun, binigyan ng full waiver, hindi na pinabayad ng renta. Sa opisina po, hindi. At dun sa mga naysayers who say that the future of business is not within the offices. Baka ang pinag-uusapan nyo, Singapore, US, or more sophisticated and advanced markets. Sa Pilipinas po, mahirap gawin yun eh. Let's be honest about it. Work from home, how many of you are really that productive? Ako po, may opisina din ako. We work from home kami. I don't even think we're 50% productive. And why is that?
abay, siksikan po tayo sa mga bahay natin. Ang hirap pong i-supervise ng Pinoy pag medyo long distance. And worst of all, syempre, hindi po ganun ka-reliable ang ating internet. Yung quality ng ating communications, hindi rin ganun. So, importante po na magpatuloy ang productivity ng mga empleyado sa opisina. And that's the reason why people are waiting for MGCQ or the lifting of these protocols para po makabalik tayo sa opisina to get back to our productivity rate. So, this very important factor of managing the business is crucial. Kasi po, hindi lang yung regular dividend yield dahil sa upang pinag-uusapan natin eh. It's the value of the management itself. Can you imagine the propensity of Ali to be able to lower direct operating expenses for the future? Don't you also expect Ali to be able to maintain the properties well and to increase viability and long-term value? Abay, lagi ko pong sinasabi, ang Ayala Land, ang ace niyan on its sleeve is property management. Eh di ba? Tingnan nyo ang mga building all around you. Aba, yung mga luma pong building ng Ayala Land, kahit paano po masasabi ko, magaganda pa rin hanggang ngayon, even if they've been there for decades. In fact, baka nga mas maganda pa than some new developments of other property developers. Eh, ito po yung magiging partner natin. So definitely, the value for REIT investors in A-REIT would be assured. Now, here is where the rubber meets the road. Yung pong tinatawag na dividend distribution. Ang comparison po ng marami sa A-REIT, parang bonds, parang fixed income instrument. Aba, medyo kukontrahin ko po yun. Kasi yung bond at fixed income instrument, 7 years, 5 years, 10 years, flat rate yan. When you buy it, you have a prescribed rate of return. And you face reinvestment risk by the time the bond matures. O hindi ho ba? Hindi naman umaakyat yung interest niyan eh. Pero si A-REIT may escalation clause sa kanyang mga lease contracts. Anywhere from 3 to 10%. So kahit same po yung umuupa, abay umaakyat ang value ng kita. At yun din ang kailangang i-distribute. Sinasabi ko po, kailangang i-distribute dahil A-REIT is mandated by law to distribute 90% every single year. Sabi naman ng iba, Rex, yung 5% mababa yan. Kasi may stocks naman na nagbibigay ng dividend yield na 5% pero meron pa kong appreciation value. Agree po ako doon. Pero yung sinasabi nating stocks na ganun, may tinatawag na business risk. Hindi ba? Like for example, you're in a utility company. Abay, alam naman natin po ngayon, medyo pinag-iinitan ng mga utility companies and that's the reason why instead na lumaki yung appreciation value, nag-shrink pa. Hindi ba? Pero yung dividend yield nila, medyo kinakat na rin dahil sa COVID, business risk, medyo kailangang mag-contract to preserve the cash. Eh dito po renta eh. Diba? Nakakontrata eh. So it's guaranteed when it comes to a particular return expectation. So doon yung makikita, kakaiba siya. Pero teka lang, medyo hindi napansin ng marami kung paano talaga tingnan ito eh. Laging doon na lang sila sa dividend distribution. Alam niyo ba, kailangan pag-usapan natin ay yung total rate of return. Total rate of return kasi hindi lang naman po yung distribution eh. Sabi ko nga, di ba? Tumataas, nag-escalate ang renta. Pangalawa, kung maibaba nga ni Ali ang direct operating expenses, di ba, gaganda rin ang rate of return. Negosyo ito eh. Pero ito po hindi na pag-usapan ng marami. It's the power of accretive growth through a continuous acquisition of assets. Paano po natin i-explain yan? Yun po ang kakaiba dito sa A-REIT. Kasi, pagpalagay na natin, ang kanyang NAV, 34 billion. Abay, pwede po siyang umutang. Pwede siyang umutang ng 35%. At I'm so sure because it's Ayala, syempre ang magpapautang na bangko dyan, marami at baka sobrang baba ng rate. Dahil baba po ng rate ngayon, hindi ho ba?
Oh, so easily, if you think about it, palagay ko, 10 billion is not even 35%, di ba? Oh, so yung 10 billion na yon, abay kaya nilang bumili ng 2 o 3 pang building. Eh kung ang utang, nakuha nyo ng 4%, 4.5%, which a AAA rated company can generate. Tapos kumikita kayo ng rental yield na 6 to 6.5. Abay, di may dagdag po yun na 2 or 2.5% for everyone to enjoy. Madadagdagan po yung yield na yun kasi lumalaki yung base. Ito po, kakaiba sa mutual fund. Kasi yung mutual fund, ang pwede niya lang itaya yung pera nung fund. At kung uutang man siya, normally, temporary yun kasi security. Eh hindi po sigurado ang kita. May volatility. Unlike rental properties. So dito makikita, pag pinagsama-sama mo lahat yun, na pinag-usapan natin, total rate of return. It's not just the dividend yield. But even then, ito po, crucial ito. Final thing na I want to raise because everybody missed out on this. Alam nyo ba, tingnan nyo yung prospectus, hindi pa nagdi-distribute si AREIT since January of 2020. Hindi pa. So yung medyo nilalait nila na 5% yield for 2020, abay makukuha mo kahit mag-invest ka, Agosto na. It's already August. How many months till the end of the year? 5. If you get the 5% for the remaining 5 months of the year, basically earning the dividend that's accruing to the corporation from January, anong rate of return mo? Palagay ko po, makukompute nyo yun, hindi lang 10% yun ha. Ang assumption pa nun, hindi nila i-break into 2. Eh kung i-break nila into 2, binigay na sa inyo yung kalahati agad. Oh, iba po yung rate of return nun. Sisipa palalo. So, I mean, these are the things na nakita nyo na in disclosures, pero hindi po nasilip ng marami. And that's the reason why I'm here. I'm this excited just to share all that stuff. You know, it's very, very important to me that investors know these things. Kasi nga po, di ba? I think all of you know, fundamental analysis tayo eh. Hindi ako nagte-technicals masyado except for timing. So ito po ang sinusuyod ko to ensure that I really get that value from the investment instruments that I commit to. So, if AREIT matches your investment objectives, go for it. And if you're given an extra 20% discount to NAV, you should have gone for it. Now, you're given a 10% extra discount, what will you do? Alam niyo po, again, this is very important for us at Ramper Financials. We will have to have a bias for action. We will have to execute. Information is nothing if we don't take advantage of these opportunities. We are here to clarify things, to make it vivid for all of you. Kasi po, kung talagang bagay ito sa iyo, kung ito din lang ang kailangan mo, maybe it's the best time to get into it. So, this is Rex Mendoza from Ramper Financials. I hope I was able to clarify these things for you. I will be coming up with another video. Overexcited lang po ako to share these things with you. Meron pa po tayong mga idadagdag dito and I sure hope you'll wait for the extra information moving forward. I wish you all the best in all of your investment activities, in your firm track to your financial security and prosperity. Until our next video, God bless you all. Thank you.